seed is the word of God. Christ is the sower. All who come to him will live forever. Alleluia, alleluia. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. On another occasion, Jesus began to teach by the sea. A very large crowd gathered around him, so that he got into a boat on the sea and sat down. And the whole crowd was beside the sea on land. And he taught them at length in the parables. And in the course of his instruction, he said to them, "Hear this. A sower went out to sow. As he sowed, some seed fell on the path, and the birds came and ate it up. Other seed fell on rocky ground where it had little soil. It sprang up at once because the soil was not deep. And when the sun rose, it was scorched, and it withered for lack of roots. Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it produced no grain. And some seed fell on rich soil and produced fruit. It came up and grew and yielded 30, 60, and 100-fold. He added, Whoever has ears to hear ought to hear." And when he was alone, those present along with the 12 questioned him about the parables. He answered them, "The mystery of the kingdom of God has been granted to you, but to those outside, everything comes in parables, so that they may look and see, but not perceive, and hear and listen, but not understand, in order that they may not be converted and be forgiven." Jesus said to them, "Do you not understand this parable? Then how will you understand any of the parables? The sower sows the word. These are the ones on the path where the word is sown. As soon as they hear, Satan comes at once and takes away the word sown in them. And these are the ones sown on rocky ground who, when they hear the word, receive it at once with joy. But they have no roots. They last only for a time. Then when tribulation or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Those sown among thorns are another sort. They are the people who hear the word, but worldly anxiety, the lure of riches, and the craving for other things intrude and choke the word, and it bears no fruit. But those sown on rich soil are the ones who hear the word and accept it and bear fruit 30 and 60 and 100-fold. My brothers and sisters, the gospel of the Lord. Manglingkod ta. Taas ang reading, no? Taas na itong reading. Sa mga ito upat. Mark chapter 4, verses 1 to 20. Tapos taas gid, verses 1 padong 20. Sa kato mga crunchy og tuhod, di magsilbi kanig dugay-dugay barog. Crunchy og tuhod. Natay gospel reflection nga ako lang pong i-connect sa topic nga akong i-prepare. Kung yung tanawon ang gospel, basic na kayo para nato eh. Katong mga kusog kayo mosimba, katong mga daily church goers, kisa may kadungog ani. Kadungog tani. Basic na kayo para nato. Nga kadungog na gyud ani nga gospel, mura ba kanang ingnon ka ba? Kadungog na kanang gospel about the sower and the soil. Ay, kapila na takadungog ani. Multiple times na nakadungog ani. Kung napay award sa kapila nakakadungog ani, awarded ta ng tanan. Kadaghan takadungog. Pero naay matang diri nga, tapos magmatang, nabay something here. Okay. Nga gidemand ni Jesus. Nagdemand siya. Ano may demand? Di ba mga apostoles na po sila demand ni Jesus? Ang ilang demand ni Jesus, Lord, pasabta mi. Si Jesus po na demand nila. Sa may demand ni Jesus, huwag pagin mo kasabot. Kumbaga, nabaguhan pa mo, huwag pagin mo kasabot. Makaingon pa ta, maka-excuse pag gamay mga apostles kay siguro basig first time pa nila nakadungogan, di ba? Pero kita kadaghan nakadungogan eh.
wa pa bagyod gihapon ta kasabot. So dunay gidemand si Jesus, nagdemand siya understanding. Nagdemand siya understanding. Understanding about sa unsa? About sa Word of God. Okay, mo raise ko questions, ayaw magtubag. Kay basig feeling nyo ba, murag burden bitaw nga kinahanglan jud kong tubag. Kana pangutana ra ko ni. Rhetorical ba? Feel free lang mo da, relax lang. Pangutana ko ninyo. Kadungog na ba mo sa Word of God? Kadungog na tayo. Kadungog na tayo sa Word of God. Yung pangutana, kaunsa man nga Word of God imong nadungog? Sa Word of God? Kita naman sa mga Word of God akong nadungog. Anak ka, gikan sa Genesis pa dong sa Revelation, imong recite. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, etc. Yung recite tanan, muna yung Word of God mo nadungog. Kani bang nakasulat sa Bible mo ba na yung Word of God? Or writings na about the Word of God? Lahi mo ng document about cellphone, o lahi ng the cellphone itself. Ang Bible, document na siya, documents, writings about the Word of God. So most of us, na misinterpret na to, nga atong nadungog ang Word of God, pero ang documents na di ay about the Word of God. Unsang yun yung Word of God? Dili man ni ink. Ang Word of God, dili man siya spoken word, dili man siya written word nga ink and sound. Word of God is life. Life mismo. Kinsam na, siya mismo. Si Jesus mismo. He is the Word. Mabitaw sa John 6:69, namiya man to niya ang mga tao, John 6:31, 51, namiya kay siya, I am the bread that came down from heaven, kana ko ninyo. namiya. Verse 69, ingon siya sa mga apostles, kamo, manghawa sad mo. Kumbaga kung karon pa to, kamo diha, sige mo kaon sa mong milagro dito, niya ang hawa sa na. John 5, miracle mo to, multiplication of bread. John 6, ingon siya, I am the bread. Iyang gi-prepare ang mga tao. So, ina mo po, unsa man manghawa sa mo. Sa ingon ni Peter sa verse 69, John 6:69 siya, Lord, to whom shall we go? You have the word of eternal life. Nay correct thought si Peter. Napoy gamay kuwang. Pero yan ang gi-perfect sa Matthew 16. And you have the word of eternal life. Pero si Jesus, pa siya mingon, I have the word. Kung imo nang tiwason sa John chapter 14, so imo lang i-times 2 plus 1, times plus 1 but plus 2 day. John chapter 14, verse 6, si Jesus, I am the way, the truth, and life. What mean I have the way or I know the way? What mean I have the truth or I know the truth? I am. He is. Siya ang Word of God. Karon natong usbo ng pangutana, nakadungog na mo sa Word of God. Sa documents, ay kapilar ta kadungog kayo, balik-balik na. So Word of God, meaning, did you hear Jesus Himself? Si Jesus mismo. Kay ang God mo nga itong nakita there is Bible, murong ni God of a story. Bible. God of a story. Pero kung muhon, tinuod man na, pero di ka muhunong diha. Kay He is not a God nga storytelling rang imong nadungog. He is a God who is involved in your life. Involved. Na sa imong life. So dili somewhere far, but so close that you can't even see Him because of that closeness. So close. Muna'y Word of God. Involved ka. Si Jesus mismo. Karon mo anak ka, wa pa mo ko kadungog ni Jesus. Lahi man atong gusto gud nga word. Nangitam tag language nga human. Nya ang language ni Jesus dili man human kay God man siya. Although nigamit siya human language mo ng documents para masabtan pagyud sa tao kung unsa siya. Pero di gusto ang Ginoo nga muhunong ta diha. Dapat mo go beyond the language of man ta. Mo adto tas language of God. Unsa may language of God? Kung unsa siya. Wala may buwag diya sa Ginoo kung imong tanawon sa theology. There's nothing in God that is apart from Him nga. Mura bitaw kung kita constituent na, composite ba na ay part ba? Ang imong pulong dili na ikaw, bisag amang pa ka ikaw ra gyapon na. Pero ang Ginoo ang iyang pulong siya ra na. Walay part. Mo na sa theology, wa may part ang Ginoo. Way bulag-bulag, way di man siya constituent being. One ra man siya. Di man siya composite. Soul, absolute. Ang Ginoo. So kay absolute man siya, ang iyang word siya ra na mismo. Siya ra mismo niya unsa man siya. Kung sa ingon din na ni Jam sa iyang praise and worship, 1 John chapter 4.
God is love. Muna'y language niya. Nakadungog na mo nga language. Daghan kay tag moments nga maka-encounter ta sa kana nga language. Kanang language of love, kanang word ni God nga love nga siya mismo. Dili man inani nga wa ko kadungog ni Lord Brad kay di man parehani mo ron nga dungog as kung dunggan. Di man anang Ginoo kay ang language man human, love man. Na si mong heart diretso. Unsay message ni God sa imong heart, word na niya para nimo. Karon ni nani. Asa man nato ni madungog? Asa man mga instances nga madungog na to ning language ni God? Daghan kayo. Pero na mga pipila lang basic nga atong tanawon. Arita sa common kayo nga gi-example ni Jesus sa Matthew 25. Sa mga tao nga nanginahanglan. Na gani nanginahanglan, kita kag nanginahanglan ba? Ang Ginoo nag-istorya nimo. Wala na kay kinahanglan pang madungog nga gikan sa laing tao. Kaya ang imong heart nagsulti na nimo na nanginahanglan no? Ang imong heart nadungog na nimo sa imong heart ang language ni Lord nga nagstorya nimo tabangin oh kaya nimo unsay kaya nimo. Ano word of God? Na-encounter nimo si God diha sa mga nanginahanglan. Kinsa man ang mga nanginahanglan, di mo lang kang palayo naara na nyo ha. Tanang tao nga nasa itong palibot nanginahanglan. In short, kada usa nga itong makitaan, ma-encounter na to si God. Nadungog na to si God. Na-inid ang usa, kada usa na to. Number 1, nag-need tag prayer kada usa. Kisam na to dire armed kayo, nga strong kayo, nga kaya ni mo buntugon tanang temptation, ugma. Wala. We need each other's prayer. So in that way, na-encounter ni mo ang Ginoo sa kada tao. Much more, sa katong obvious juga ayong nanginahanglan yun, nga dili ra kay prayer ang gikinahanglan. More than pa, napay financial, physical, assistant, tanan, emotional, psychological nga, imong matabang niya. Kana, diha, na-encounter ni mo si God, nadungog ni mong yung word, pinaagi ang mga tawhan. Nya, napagi another thing, di na to madungog ang word of God. Dili ra kay sa nagsakit. Sa naglipay sad. Sa mga tao pod nga tan-aw nimo ba murag wala kayo mong ginahanglan. Mura lang. Sa abundance naa po diha ang Ginoo. Kay di man na Ginoo, di man na ingon nga Ginoo siya nga gusto siya nga magsuffer ka. Wala, di man yung gusto Ginoo magsuffer ta. Nidwell lang siya nato bisan sa nagsuffer ta. Sa panahon nga nagsuffer ta. Wa tay kapaingnan ba? Muto ko tong balikon tong gi-share niyo sa una gisulti sa usa ka brother nga touch kay ko ato ba siya. Wa kay kalutsan pirmi nimo makit-an ang Ginoo. Bisag asa pa ka dunay duha ra gyud ka butang gyud kuno siya nga makit-an jud mo Ginoo sa kasakit ug sa kalipay. Kung imong tan-awon sa Psalm 139 verses 7 to 8. Ingon diha si King David, "O Lord, where can I run from your love?" Love yang gisgutan ha. "If I climb to the heavens, you are there. If I fly to the sunrise or sail beyond the sea, still I find you there." Imo ginagkanta na to. "Where can I run from your love? If I climb to the heavens, you are there. If I fly to the sunrise or sail beyond the sea, still I find you there." Bisag asa ka, unsa may meaning ana? Fly to the sunrise, climb to the heavens, abundance. You have God in abundance. If you go down, bisag malumos pa kas dagat, naglisod ka, you have God there. You will always find His love. Dili tungod kay kita mo'y unang nakakita niya, kundi siya mo'y unang niduol na to sa bisan unsay sitwasyon sa mong ginabuhi ron. Siya'y unang niduol nimo. You always have His word inside you, giving you hope. This is not the end. Kani mong kasakit ron, dili na mo'y nag-define sa imong life. Ang imong suffering, di na mo'y ikaw. Di na mo'y nag-define nimo. Ang nag-define nimo, ang love ni Lord. That's who you are. You are loved. You are loved. Mo'y na nag-define kung unsa ka. Mo bitaw si St. Catherine, naglisod siya. Madrim to St. Catherine, pero madre to nga dili enclosed nga nasa sodra. Active sila ba? Tabang sa masakit ton. Naglisod siya, ay napod siya desperation, struggle, sinana ba? Yung siyang kalisod, napag yung mga panuway po nga madre dito, nga tuo kag madrin tani siya. Dagdag kasakit. Naglisod siya. Minsan, saom na ko ni pag-overcome. Iyang gi-remind iyang self, ni kanta siya.
I am beautiful. I am loved. I am forgiven by the mercy of God. I am beautiful. I am loved. I am forgiven by the mercy of God. I-remind lang imong self, you are loved. Muna'y word of God na dungog na to na kanunay. Asa pa para di na nimo madungog. Nabay lugar nga wa kay higugmaas Ginoo, nabay sitwasyon nga wa kay higugmaas Ginoo. Wa gyud kay kalutsan na. Muna nga kung mo-question ka kay naglisod ka nga nabay Ginoo. Di na siya question kung nabay Ginoo. Ang question diha, asa si Lord ron nitabang ba nimo? Nitabang. Gitagaan ka niyag hope, gitagaan ka niyag enlightenment. Kasabot ka sa mong sitwasyon. Kasabot ka. Pwede tingalig tagaan sa assistant yun nga material, ihatag sa nas Ginoo. In some way, probe sa gwa pa na, gitagan niya po ganyan other means. Gitagan niya po ganyan other means nga mo survive with joy nga imo nang mabear tanan, magwanta na nimo tanan. Naagya po diha. Wa gyud kay kalutsan. Mo nang yung na, does God exist in this world filled of evil ba? Filled with evil. Naa ba ang Ginoo sa kining kalibutan nga puno sa kasakit? Inani tagaan mo logical nga argument. Ako lang ning i-conclude murag fortes ni sa tuang pagka-apologetic gamay ba. Last part ni. Nga naa bang Ginoo diya sa mga kasakit na? Nganong naaman. Sa tinuod lang kining mga sufferings na to, dili man nimo disprove sa existence of God. Di mo na problem. Di mo disprove. Di lang yun ka gusto o God nga ni allow ana. Kung pasabot nga wa siya, di lang ka gusto nga mo allow siya ana ba? Di siya mo disprove. Karon, in fact, nag-prove pa gani. Kung saan mo ito pag-argue, nani? Nga nung naagya po'y God, bisag na suffering, muna argument. Kanang suffering ni mo, dili na part sa mong nature. Kay, ang proof ana, ang definition mo sa nature, that which is there without being dislikened or being man-made. So naa diha dili man made pero dili sad nimo disliked. Gusto nimo ba? Kung say ikaw dili ka gusto nga matangtang na diha nimo. Okay, kay example, kanay mong mata part na sa imong nature. Di ka gusto ako nang kuhaon. Kay ngano part na nimo. Body and soul kompleto nga body nimo, mo man ikaw part na sa imong nature. Okay? Pero kung naa nimo nga dili part sa imong nature, naay baroy hugaw imong panit, akong limpyuhan, malipay ka masuko. Malipay ka kay nay may natangtang nga dili part nimo. So, dili part nimo. Niabot ra na diha, kaya di na mo imong nature. So, ang suffering, part pa sa itong nature, dili. Mo bitang gusto tang matangtang na. Di mo na part itong nature. So, nganong naa naman na? Di mo di taingon ana originally. Di mo na may original nga tao. Nga suffering. So, kung dili ka ingon ana originally ang tao, ang reason mo di man, naagi hinungdan nga niabot na diha. Nya di man sad ikaw. Kay pagkatao pa lang nato, nang hilak ng tadaan. Nagsuffer ng tadaan, atong mama, naglisod, nagpanganak daan. Di sad ikaw ang hinungdan, ana, directly. So kung dili ikaw, nya mo di man ang reason nga naging cause, di man pwede nga nai effect nga way cause. Mo di man ang reason nga naging cause, nya di sad ikaw ang cause, di sad imong ginikanan. Ato na lang ipaatras, mo balik tas kinaunhang ginikanan atong pangutan-on. Mutana ka sa mama, ikay hinungdan man na suffering akong ginabuhi. Di oy. Tanas sa imong ginikanan pa atras, balik ni adan og ni iba. Ipatanon nimo sa lolo adan og si lola iba nimo. Lolo adan. Kamu hinungdan nagsuffer ang tabi sa adan kami, nakasa mis Ginoo. So, damor no na prove nga nay Ginoo. Kay mo balik may sa Ginoo. Ang suffering nga nagbulag sa tao sa Dios. Nagbulag sa relasyon sa Dios ug sa tao nga suffering, mao ra puy paagi nga gibuhat sa Ginoo para mabalik ta niya. Gibalir sa Ginoo ba? Mo to ni siya nagsuffer. Wa niya gi-erase ang suffering, gibutangan lang niya meaning. Gipun-an niya bag meaning ba? Gipanindot niya ang value sa suffering nga mahimo siyang salvific. Mo ningon Pope John Paul, salvifici dolores. Salvific nga suffering, salvific sorrow, salvifici dolores. Unya, sayo naman kay itong sabton. Nakuha rin niya itong i-recap. Word of God, madungog na itong Ginoo, diyas mga nagsuffer. Yan, di lang kay diha, sa mga naghayahay sad, nadungog sa nato, nakita sa nato, encounter itong Ginoo. What ay pilion? Di ka mo ingon nga, oy, dato na siya, di na to na sila araon, di na to bisitaon. Namgi po na other needs. Wa kay pilion. Ang tinuod nga gugma way gipili. Kana bang diffusive? Diffusive mo ni true love.
Wa na gipili. Panuway nga tao, buutan nga tao. Welcome na tanan si mong heart. Muna'y true lover. Unya, kung inana ka, nahimo kang good soil. Muna'y good soil. Muna'y nitubo. Kaya unsam din ning bunga, unsam ning fruits. Konklusyon na niya, magblaka. Unsam ning fruits di ay sa gitanom. Kay ang nagtanom si God, ang iyang gitanom, ang iyar pong kagalingon. Mo bitaw na siya ang bread, siya ay nagpakaon, yang iyang ipakaon iyar pong kagalingon. Kita mo nang nadia sa katedral na idako kay nga pelican bird. Nga murag dragon ang dagway ba, pero di na dragon, pelican bird kanang nasa altar nga design. Nag-ana siya siyang pako niya na yung mga piso nagpaak siyang lawas. Simbolik mo na kay kanang pelican bird namin siya sa lugar nga lisod ang pagkaon. Kung wala gani siya makuha nga pagkaon, ang iyang buhaton, abrihan niya yung pako, ang iyang mga piso, iyang pakaunon siyang unod. Muna yung pelican bird, muna yung gibuhat ni Jesus. Iyatang gipakaon siyang unod ba, yung abrihan niya yung pako. Pelican bird niya. Diha, may encounter po na itong word of God, diha niya. Unsa maning fruits, mo na kay namunga ang word of God, gitanom. Ang nagtanom si God, ang iyang gitanom, love. Siya, ang iyang self. Gihatag niya sa kadausan na to. Kadausan na to na love, way exempted ay. Bisag musud kag presuhan, sige mo kog presuhan sa una. Sige mig preso sa una kada Miyerkules kami ba ubod. Mga tao dito na I love gihapon ay. Bisag katong pinaka kuanggol dito makaingon ka nagi po love gid ay digid mawa. Nagi moment nga hilak gyapon ay. Unsa pa nagi love kada sa gitanom. Pero unsa pa agi nga makaingon ka nga nitubo. Unsa maning bunga niya? Nitubo, may ilan mo nga nitubo ang tanom kay namunga man. Unsa may bunga? Galatians 5 verses 22 to 23. Muni bunga. Assignment lang nina to kada usa. Basahan ninyo sa inyo ha. Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, kindness, faith, generosity, mildness, chastity. Muna fruits of the Holy Spirit. Na gani kay love, na kay kindness, na kay joy, na kay peace, mga sign na nga namunga ka. Unya mo multiply na kay kung mo share ka og peace, at peace pod ang imong gisiran. Mo nang mo giingon sa gospel nga namungag 30, 60 ana multiply. So dihang pagiha nasabta na to ning gospel ron. Nya nakaingon kita na pag God ni exist bisan naglisod ta. Nya diha lang ko kutob, salamat